The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and decay destroy, and thieves break in and steal. But store up treasures in heaven, where neither moth nor decay destroys, nor thieves break in and steal. For where your treasure is, there also will your heart be. The lamp of the body is the eye. If your eye is sound, your whole body will be filled with light. But if your eye is bad, your whole body will be in darkness. And if the light in you is darkness, how great will the darkness be?" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Wala po sigurong tao dito na hindi po magpiprepare para sa kinabukasan ng kanyang sarili o ng kanyang pamilya. Lalong-lalo na po na tayo bilang mga magulang, kayo bilang mga magulang, I think you would always secure the future of your children. Human nature yan. Wala pong magpapabaya kung meron man. That is the height of irresponsibility. No wonder, ang mga tao po ay nagpupursige, nagtatrabaho, naghahanap ng mapagkakakitaan, hindi lamang para mabuhay sa araw-araw, kundi para mapaghandaan nga ang kinabukasan. Yung nga lang, may mga tao din po na nasobrahan yata sa paghahanda to the point that life ay umiikot na lamang doon sa ginagawang paghahanda. At yung paghahanda na yon para kumita, para nga ay magkaroon ng gagastusin sa araw-araw, at para hindi rin maghihirap kalaunan. Kapag ganito na po ang nangyari, na umiikot na lamang ang buhay ng tao sa paghahanda ng mga bagay na ito, so nawawala ng saysay yung buhay. I guess, ang banal na kasulatan ay meron pong paalaala sa atin along that line. And I quote, "For what does it profit a man if he gains the whole world but loses his life in the end?" If you're going to listen and reflect on that particular line in the gospel or in the scriptures, makikita po ninyo yung connection niyan sa banal na ebanghelyo ngayon. Uulitin ko po yung ilang linya sa banal na ebanghelyo ngayong araw. "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and decay destroy and thieves break in and steal. But store up treasures in heaven, where neither moth nor decay destroys, nor thieves break in and steal." Malinaw ho kapag pinaghambing natin at binigyan ng connection, yung binanggit ko kanina, na hango din naman sa banal na kasulatan, at itong kababasa ko palang na linya, na hango sa banal na ebanghelyo, ang mensahe po sa atin ay, tayo ay dapat na nag-iimbak ng kayamanan doon po sa langit. And matalinhaga po ang mga pananalitang ito. Magtatanong tayo, paano nga ba tayo mag-iimbak ng kayamanan sa langit? Ano ang gagawin ng isang tao para siya ay makapag-imbak ng kayamanang ito? Ang matalinghagang tanong na yan ay sasagutin din ng simpleng kasagutan. Mag-iimbak ng kayamanan ng isang tao sa langit kung ang taong yan ay gumagawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Kung siya ay nag-iimbak ng kabutihan at gumagawa ng kabutihan. Kung siya ay naghahasik ng kabutihan. Kung siya halimbawa ay nagiging magandang halimbawa din sa kanyang kapwa, kung siya ay nagiging inspirasyon sa kanyang kapwa, kung siya halimbawa ay nagiging matibay na sandigan, nagiging pag-asa para sa kanyang kapwa, ilan lamang po yan sa mga bagay na pag-iimbak ng kayamanan sa langit. But for example, if a person is the cause for other people to sin, if that person is also the cause for other people to suffer, if that person will be the cause for other people to be marred in poverty, abay hindi po pag-iimbak ng kayamanan yan sa langit.
kundi tayo ay gumagawa ng karahasan sa ating kapwa at ang karahasan ay walang puwang sa langit. So nakita natin dito yung ilang mga elemento, material na bagay na pinaghahandaan natin, pera, ari-arian, kinabukasan, pagkain at kung ano-ano pa. Mahalaga din po yan sa buhay. But then in the first point of my reflection, life should not revolve around those. Kung meron man pong hamon along this line, na yung buhay ay hindi dapat umiikot sa mga material na bagay, ito po yung hamon, ang buhay ay dapat umikot sa Diyos. At ang buhay ay iikot sa Diyos, iuugnay natin yung binabanggit na gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Dapat makatulong ka sa iyong kapwa. Ikaw ang maging inspirasyon ng iyong kapwa. Ikaw ang nagbibigay ng pag-asa sa iyong kapwa. Umiikot ang buhay mo sa Diyos. Dahil ang ginagawa mo ay maka-Diyos. Wala na po dito ang Diyos physically speaking. But then again, ang presensya ng Diyos nararamdaman ng tao. And one thing for people to experience the presence of God is to be in the midst of people who live a godly existence. Ulitin ko po yun. People can experience the enduring presence of God if these people are living with other people who live a godly existence. At yun ang binabanggit ko, na sa pamayanang ito, dama nila ang pagmamahal, dama nila ang pangunawa, dama nila ang pagtutulungan, dama nila ang pagkakaisa, dama nila ang kapayapaan. Kapag naramdaman niya ng tao, sa piling natin, ang buhay natin ay umiikot sa Diyos. Pero kung halimbawa ang buhay ay mayroong karahasan, ang buhay, meron pong galit, meron pong inggit, ang buhay, wala pong kapayapaan kundi kaguluhan, ang buhay, walang pagpapatawad, wala dyan ang Diyos. At hindi yan ang kayamanan na dapat na iniipon natin para tayo ay makarating sa langit. My dear friends, brothers and sisters, today we are speaking of something that is out of this world because we are talking now of heaven. But heaven maybe is not contained in the physical realities that we are in right now. But these physical realities that we are in right now, ito po yung mga instrumento upang tayo ay makarating sa langit na inihanda ng Diyos para sa ating lahat. So today, as we listen to this gospel and all the other lines from the scriptures which remind us of what is necessary, of what is essential, simplify na lang po natin, ang buhay umiikot sa Diyos at hindi sa kung ano pamang bagay. To conclude this reflection, magandang ulitin natin at basahin yung isa pang linya na binanggit sa banal na ebanghelyo. For where your treasure is, there also will your heart be. Ang tanong ko po patungkol dito is, nasaan ba ang iyong puso? Kung ang puso mo at ang mga pagnanasa at pagnanais mo ay nakatuon sa material na bagay, palagay ko, hindi yan ang makabuluhan sa buhay. Pero kung ang puso natin ay nakatuon sa Diyos, ito ang magdadala sa atin sa kaligtasan. And for this last point, brothers and sisters, let us also purify our motives and intentions. And this gospel is rightly telling us, ang puso dapat para sa Diyos at hindi para sa mga material na bagay na wala ding maibibigay kalaunan. Amen.